G, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Simula na ng kaabang-abang na kwentong hatid ng hiram na puso. Kapartner ang Sunsilk Strong and Long at Ariel with freshness of downy passion. Maghihintay sa'yo, maghihintay ako. Puso ko'y narito. Sana ho hayaan niyo lang ho akong ipakita ho sa inyo yung pasasalamat ko. Pero hindi ba posibleng mangyari na makuha ng heart transplant recipient yung pag-uugali at saka yung alaala ng dating may-ari ng puso? Alam mo yung lyrics ng kanta niya? Iniisip ko pero hindi ko talaga alam kung paano ko na-memorize yung lyrics. Pero ang ugali at ang pag-iisip, nasa utak, wala sa puso. Kaya walang dahilan para magbago ang ugali ni Lira. Kasama niyo po si Flavie. Ang ganda-ganda naman po niyan. May pangalan na po ba siya? Eto, sa'yo na yan. Ikaw na ang magpangalan. Fluffy. Bagay naman ho sa kanya ang Fluffy na pangalan, di ba? Oh, bagay na bagay. Lagi kong itatabi tong si Fluffy sa pagtulog ko. Babantayan ho ako ni Fluffy. Ma'am Roxanne, ang ganda naman ho talaga ni pangalan, Fluffy? Fluffy. Oh, pero parang, di ba, medyo matanda na ho si Lira para sa staff toy. Hindi lang naman eh. Dahil si Ma'am Roxanne ang nagbigay nito sa akin, hanggang sa tumanda ako, magiging kayakap ko to sa pagtulog ko. Ikaw talaga, ang laki-laki mo na, nagsastuff toy ka pa. Eh, ikaw kaya mami ang maibigay sa akin ito. Kaya kahit tumanda na ako, pa rin sa pagtulog. Mawalang galang na po, Mrs. Saavedra. Pero sobra-sobra na po na itulong niyo sa amin. Roxanne na lang ang itawag mo sa akin. Saka, huwag mo na akong pinupupo. Isipin mo na lang na mula ngayon, magkaibigan na tayo. Roxanne, hindi mo na kailangan magdala pa ng mga regalo. Tama na yung mga tulong mo. Tulong ninyo kay Lira. Sobra-sobra na yon. Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. May gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Sa akin? Pwede ba tayong mag-usap na tayong dalawa lang? Prince! Bakit kailang? Nasaan na yung matandaan yung kabit? Pinauwi ko na si Eduardo. At saka biyudo siya. Hindi ko siya kabit. Pero ma, kayo ho may asawa pa. Matagal na kaming hiwalay ng daddy mo. Makasal pa kayo eh. Look, ayoko na makipagtalo. Tsaka ayoko na magkagalit tayo ulit. Hindi ba okay na tayo lately? Lalo na dun sa burol ni Angeline. Pwede ba, para sa alaala niya, maging okay na tayo ulit? Inilibing na nga nila yun. Pati yung mga gamit niya, pinamimigay pa nila. Huh? Anong mga gamit? Pinamimigay? Mas si Fluffy. Paborito huwin ni Angeline. Pero pinamimigay lang dito, Roxanne. Hayaan mo na sila. Karapatan nila yon. Prince! Gusto ko kayong tulungan, Zenny. Kayo ni Lira. Tulong. Nurse ka. Alam mo, kailangan ni Lira ng mamahaling gamot para hindi ma-reject ng katawan niya ang bago niyang puso. Alam ko rin kapos kayo. Kaya gusto ko kayong tulungan.
Mrs. Saavedra, hindi ko matatanggap yan. Hindi naman ako humihingi ng kapalit. Bigay ito. Kahit na ho, hindi na ho tama ito. Malaki na ho ang naitulong ninyo sa akin, sa amin. Pero talagang hindi ko na matatanggap ang alok ninyo. Zenny, pag-isipan mo ito mabuti. Pero nakapag-desisyon na po ako. Kung wala na ho kayong ibang sasabihin, kailangan ko nang bumalik sa anak ko. Salamat po ulit sa alok ninyo. Excuse me. Tinanggihan mo yung tulong na binibigay sa'yo? Aba, bakit? Dahil may kapalit ang lahat. Pero aminin mo naman. Saan mo naman kukunin ang pera na gagastusin mo para sa maintenance ni Lira paglabas niya sa ospital? Aba, malaking pera yun, Mars. Ewan ko. Basta ang alam ko lang, gagawin ko ang lahat ng paraan. Pero hindi ko ipagbibili ang dignidad ko. Walang katumbas na halaga yun. Oh, pero ang buhay ng anak mo meron. Alam mo yan. Baka naman nakakalimutan mo. Mula na nagkasakit si Lira, may presyo na ang bawat tibok ng puso niya. Oo na, may halaga na. May katumbas ng pera ang lahat. Pero kahit na anong mangyari, hindi ko ipagbibili ang anak ko. Alam mo, kung mga tuwiran ka, para ka isang taong napaka-insecure. Hindi lang yun, Becky. Ang totoo, natatakot ako. Natatakot ako dahil sa laki ng iginagastos ng mga Saavedra sa pagtulong sa amin, bigla na lamang silang maningil. Natatakot ako kasi wala akong ibabayad. At natatakot ako sa magiging kapalit doon. Kaya kahit na kailangan ko ang pera para sa anak ko, hindi na ako tatanggapan ng tulong mula sa kanila. Hindi ko lubos maisip na tinanggihan ni Zenny ang alok ko. At parang nainsulto pa siya nung sinabi kong gusto ko siyang tulungan. Alam mo, Han, mayroon talagang mga taong proud. Mabuti na lang nga, ganun yan si Zenny eh. Hindi siya mapagsamantala. Pero paano ang kapakanan ni Lira? Bakit? Ba't iniisip mo naman bigla si Lira? Alam mo, yung kay Zenny, bakit hindi mo na lang siyang hintayin na lumapit sa'yo? May mga tao kasi na ayaw nilang kinakaawaan sila eh. O mabalik naman tayo kay Lira. Ano naman ang nangyari kay Lira? Hindi sa dahil kinakaawaan ko siya. Gusto ko lang alagaan si Lira, lalo na ngayon. Ngayon? Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Binigay ko sa kanya yung stuffed toy ni Angeline. Oh. At binigyan niya yun ng bagong pangalan. Pangalan? Fluffy. Fluffy? Eh, hindi ba yun ang pinangalan ni Angeline sa laruan na yun? Kaya amazed na amazed ako nung parang pareho sila ng pag-iisip. Ikaw naman, Han. Baka naman nagkataon lang yun. Kasi baka naman yung Fluffy, common name yan sa isang stuffed toy. Katulad din nung Whitey o kaya Blackie sa mga aso, di ba? Leo. Ganun lang yun. Leo, hindi lang naman yun ang pagkakapareho nila eh. May mga sinabi rin sa akin si Lira na sinabi rin ni Angeline sa akin noon. Alam mo, Han, mas makakabuti sa pag-iisip mo kung hindi mo na masyadong nilalagyan ng kulay yung mga bagay-bagay. Mamaya, dating pa niyan, nag-hallucinate ka na eh. Diba?